Number one, he went to Jerusalem to worship. Saan siya galing? Nanggaling siya sa Jerusalem para sumamba sa Diyos. You want to receive God's blessing? Worship Him. Ugaliing pumunta sa simbahan tuwing linggo to worship God. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang absent. Absent ka last week. Absent ba yung last week? Tingnan mo nga, mukha bang absent last week? Huwag ka na nga absent, sabihin mo. Alam niyo ba kung gaano kalayo yung distansya na nilakbay ng eunuch going to Jerusalem from Ethiopia to worship God? From Ethiopia to Jerusalem is 200 miles away. Ganun siya kalayo. 1 mile is equal to 1.6 kilometer. So meaning 200 miles is equal to 321 kilometers. Sinerge ko yan, lumalabas from Cardona to Pangasinan. Yan ang kanyang tinravel. Yan ang kanyang binyahe. So kung lalabas ngayon, sabihin natin 5 to 6 hours na travel, mas maganda ang biyahe natin ngayon. Kasi paglampas mo lang naman ng traffic, doon lang naman tayo. Pero pagdating mo ng NLEX, dire-diretso ka na going to Pangasinan. Diba? Medyo madali na yan. Ano po? Pero ang point natin mga kapatid, ang layo ng binyahe niya, ilagay na lang natin sa 6 hours travel. Ganong kalayo ang binibiyahe niya every Sabbath day just to worship God. Kasi nakikita niya ang halaga ng pagsamba sa Diyos. Kaya naman nakapukaw siya ng pansin ng Diyos, kaya siya pinagpala. Kasi biruin mo, every Sabbath day pupunta siya ron. 6 hours papunta, 6 hours pauwi. Aba, grabing sakripisyo ang kanyang ginawa. Tanong, kayo po kapatid, gaano kalayo ang nilakbay nyo? Papunta ng kapilya. Ilang hakbang. Di ba? Yung karamihan sa inyo, mga naglakad pa. Gaano katagal sa biyahe? Nainip ba kayo? O pagkurap nyong gano'n, nasa kapilya na pala ako. Ang bilis-bilis lang. Di ba? Kung imagine niyo 6 hours ang travel nyo going sa ating kapilya, pupunta pa ba kayo linggo-linggo? Yung nga lang kalapit-lapit, di ba? Late pa. Ilang hakbang na lang, late pa. Ang lapit-lapit na, ito pa mas malungkot, absent pa. Makapag-live stream na lang. Dahil isang gano'n. Ang lapit-lapit ng bahay. Kaya mailap ang blessing ng Diyos sa buhay natin. Kasi hindi natin pinahalagahan ang araw ng Panginoon. Ang araw ng pagsamba sa Kanya. Diba? Napakahalaga niya mga kapatid. It's a challenge for everyone. Tignan nyo. 6 hours ang tinatravel niya, but I believe more than that pa. Dahil rough road ang biyahe nila, karwahe lang ang sinasakyan niya, disyerto at bulubundukin ang dadaanan niya. So mas malayo yan. Mas matagal na biyahe, pero yan ang kanyang ginagawa just to worship God. Kaya naman binla siya ng Diyos. Pinadalhan siya ng propeta ng Diyos, di ba? Pinadalhan siya ng Diyos ng isang mangangaral, ng isang pastor na magtuturo sa kanya so that siya po'y makakasampalataya at maliligtas. Kasi napukaw niya ang puso ng Diyos, nakita niya, grabe ang sakripisyo nito. Iba. Diba? Kayo, anong sakripisyong ginagawa natin para makarating dito? Yan ang napakahalagang tanong. Number 2, he was reading his own Bible. Bakit sinabi natin his own Bible? Kasi kanya yon. Diba? Dahil biruin nyo, paano siya makakapagbasa at makakapagdala sa kanyang biyahe kung wala siyang sarili niyang kasulatan? So meron siya, noon, ibang-iba ang kasulatan nila. Pa-scroll yan. Kaya nga, ang dami niyang dala-dala na mga scroll ng Bible. At kaya niyang bumili kasi mayaman siya. Kasi tagapamahala siya ng kayamanan ng reyna. So, ang inabutang tagpo ni Felipe, the eunuch was reading his own Bible. Yan ang kanyang ginagawa. Gaano karami sa atin ang may Biblia? Sige nga, sino rito ang may personal Bible? Dami.
Pero lahat may cellphone. Ang gaganda pa. Minsan ganon. Kamumura lang ng cellphone. Nag-aantay yata ng libre. Na Bible. Meron naman. Marami tayong Bible na stock dyan. Pero mas ini-encourage natin na bumili kayo ng inyo para i-personalize talaga ninyo yung Bible. Kasi mga pinamimigay ko, medyo lang yan. Mura lang na binibili natin. Pero mahal din yan. Kung bibilhin talaga natin. Kasi dahil project yan ng PBS, diba, na every home kailangan magkaroon ng Bible, nabibili natin ng mas mababang halaga. Pero kung gusto ninyo at wala talaga, gusto niyo humingi ng Bible, marami tayo dyan. Bibigyan ko po kayo. Magbasa lang kayo. Yun ang importante. Pero kung kaya niyong bumili at naka-iPhone 15 kayo, bumili na lang kayo. Nakakahiya naman sa Diyos, hingi kayo ng libre, ang ganda-ganda ng cellphone nyo. So he was reading his own Bible. Diba? Napakahalaga niya, mga kapatid. Gusto nyong i-bless kayo ng Diyos? So have your own Bible and read it. Revelation 1:3. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Sino raw ang blessed? Sino raw ang pinagpala? Those who read, those who hear, and those who take this in their heart. Yan yung mga taong pinagpala at pinagpapala ng ating pong Panginoon. Kaya yung eunuch na blessed. Kasi meron siyang Bible, nagbabasa siya ng Bible, inilalagay niya sa puso niya, ina-apply niya ang Bible. So napakahalaga yun. Joshua 1:8, keep this book of the law, the Word of God. And book of the law nila noon, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, yung written ni Moses. So sabi niya, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ang dami nating ginagawa to receive blessings. Samantalang napakasimple lang pala ng principle how to receive God's blessing. Just what? Sabi niya, keep this book of the law always on your lips. Meaning, read it aloud. Basahin mo yan. Meditate on it day and night. Bulay-bulayin mo yan. What the Lord will do, you will be prosperous and successful. The Lord will bless you. So, yun ang napakahalaga, mga kapatid, na nangyayari dapat sa buhay natin. So, ugaliin yung magbasa ng Biblia, susi daw yan ng pagpapala ng Diyos na ipagkakaloob sa atin. Tanong yung katabi mo, kailan ka huling nang nagbasa? Tanong mo. Lakas ng loob mong humingi ng blessing, kailan ka huling nagbasa? Tanongin mo. Tagal na po. Yan ang malungkot. Kanina lang po kami nagbasa doon sa sabayang pagbasa ng elder. O kung hindi po tayo magkakaroon ng panawagan sa pagsamba, di pa kayo makakapagbasa. Malungkot yan. So always read God's Word in a very systematic way in a daily basis. Number 3, he applied what he read. Bakit natin sinabing ina-apply niya kung anong binabasa niya? Ano bang trabaho niya? Siya po ay katiwala ng lahat ng kayamanan ng reyna ng Candace ng Ethiopia. Listen, bakit mo pagkakatiwalaan ng isang tao ng lahat ng kayamanan mo? Kasi mapagkakatiwalaan siya, tama? Sa tingin nyo, dati siyang ganun ang posisyon niya agad, boom, ikaw na ang tagapamahalan. No! I do believe, mga kapatid, before, baka yan ay janitor lang doon sa kanyang kingdom. Tapos nakitaan niya ng may potential. Mabait itong batang to Ginawa niyang ganito, ginawa niyang ganyan. Hanggang sa, ikaw na ang maging tagapamahalan ng lahat ng aking kayamanan. Diba? Why? Kasi nakita yung potential, yung kabaitan, yung kahusayan sa taong ito. Bakit? Bible reader siya Diba? Therefore, ina-apply niya yung kanyang binabasa. Napakahalaga niya, mga kapatid. Diba? Sa buhay natin.
So pag nagbabasa tayo, nakikinig na mensahe ng Diyos, i-apply natin. Hindi yung mag-aabang tayo ng makikinig, next week makikinig ulit tayo, pero wala naman tayong planong mag-apply ng lahat ng napapakinggan natin. Number 4, he was humble. He was very humble. Bakit natin nasabing siya napaka-humble? Napakababa niyang tao. Imagine nyo tagapamahala siya ng lahat ng kayamanan ng reyna, meaning meron siyang mataas na posisyon. Kaya nga niyang pumunta sa Jerusalem from Ethiopia na nakasakay sa kanyang sariling karwahe. So therefore mayaman siya. May service siya may driver siya. So nakita niyo mga kapatid, so meron siyang magandang kalalagayan sa buhay. Pero nung tanungin siya ng tagapangaral ng Diyos, sabi niya, naiintindihan po ba ninyong binabasa niyo? Anong sabi niya? Sabi ba niya, anong paki mo? Diba? Hindi naman ganun sinabi. Diba? Sinabi ba niya, bilisan mo, magnanakaw yan. Mukha yung diba? Mukha yung tulisan Kasi minsan, diba, mga tagapangaral, mukhang tulisan Nakita niyo, nung dating ko rito, mukhang tulisan, diba? Okay. Bilisan mo, tulisan ito, magnanakaw yan. No. Ang sabi nung mangangaral ng Diyos, naiintindihan mo ba yung binabasa niyo? Anong sagot niya? Hindi nga po Liban na lang kung may magpaliwanag po sa akin. Pinatigil niya ang karwahe, tigil. Sabi niya doon sa kanyang driver, sumakay ka, explain mo sa akin to. Nakita niyo mga kapatid kung gaano siya kababa? Hindi siya nagmagaling-magaling na, anong paki mo? Kung nagbabasa ako nang bahala dito na hindi ako o hindi. Hindi siya nagmalaki. Napakababa niyang tao. Tinanggap niya ang propeta ang lingkod ng Diyos, pinasakay, at handa siyang makinig. Nagtanong pa nga Sabi niya, sino po ba itong tinutukoy niya? Kasi nag-aaral siyang mabuti, inaalam niya. So, tinanong niya ng tinanong si Felipe, sinagot naman ng sinagot ni Felipe, natuto siya. Kasi marunong siyang magpakumbaba. Diba? Mahalaga yung mga kapatid Ang taong binebless ng Diyos, yung mga taong marunong magpakababa. Kaya tayo mga kapatid ko, minsan ibinabagsak. Kasi yan ang principle ng Bible principle ng Diyos. Ang nagpapakataas, binabagsak yan. At ang nagpapakababa, itinataas siya ng Panginoon. Kaya kahit anong marating natin sa buhay, ano man tayo ngayon, sino man tayo ngayon, stay humble. Kasi lalo kang ibe-bless ng Panginoon. Lalo tayong pagpapalain. Ngayon, wala ka pang nararating, mayabang ka na. Hanggang dyan ka na lang, baka bumagsak ka pa. Yan ang kailangan natin maintindihan.